Magandang araw! Ako nga pala si Maria Arlian Crizan A. Taragua, ang iyong tagapagturo sa araw na ito. Una, ang tatalakayin natin ay ang tayutay. Alam niyo ba ang tayutay? Ang tayutay ay isang paraan ng paggamit ng mga salita na hindi literal ang kahulugan kundi malikhain o matalinghaga para mas maging makulay at masining ang pagpapahayag. Ang tayutay ay may 10 halimbawa. Isa na rito ang pagtutulad o simile sa Ingles. Ang paghahambing gamit ng mga salitang tulad, parang, gaya, kawangis at iba pa. Isa sa mga halimbawang pangungusap rito ay ang kanyang mga mata ay parang bituin sa kalangitan. Ang paghahambing na ginamit ay ang salitang parang na siyang napapabilang sa pagtutulad. Ang susunod naman ay ang metapora o metaphor sa Ingles. Direktang paghahambing ng hindi gumagamit ng tulad o parang. Isa sa mga halimbawang pangungusap rito ay siya ang ilaw ng tahanan. Ang paghahambing ng ina bilang ilaw ng tahanan ay siyang direktang paghahambing, kaya ito ay napapabilang sa metapora. Pangatlo ay ang personifikasyon o personification sa Ingles. Ang pagbibigay buhay o katangiang pantao sa mga bagay na walang buhay. Halimbawa ay ang sumasayaw ang mga dahon sa hangin. Ito ay pagbibigay ng buhay isang bagay na wala namang buhay sa totoong buhay. Ang pang-apat naman ay ang pagmamalabis o hyperbole sa Ingles. Sadyang pagmamalabis o pag-ekshadera para sa matinding epekto. Halimbawa ay ang pangungusap na ito. Naghintay ako ng isang buong siglo sa iyong pagdating. Ang paghahambing dito at ang pagmamalabis ay ang paghintay ng tao ng isang buong siglo na siya namang imposible sa totoong buhay. Panglima na may pagtawag o apostrophe. Direktang pagtawag o pagsasalita sa isang bagay o tao kahit hindi ito naririnig. Halimbawa, "Oh, buwan, ilang ilaw mo ba ay para sa akin?" Ito ay pagtawag sa isang bagay na kahit imposibleng marinig ito. Dahil sa totoong buhay ay sadya namang imposibleng marinig ka ng buwan. Pang-anim ay ang aliterasyon o alliteration sa Ingles. Pag-uulit ng katinig sa simula ng mga salita. Ito ang halimbawa. Makulay, masigla, at malakas ang musika. Ang pag-uulit ng katinig ay ang patinig na ma na mula sa makulay, masigla, at malakas. Ang pampito naman ay onomatopoeia o onomatopoeia sa Ingles. Paggamit ng mga salitang ang tunog ay ginagaya ang tunog ng bagay na inilalarawan. Upang mas maging malinaw, ito ang halimbawa. Tiktilaok ng tandang tuwing umaga. Ang tiktilaok ng tandang ay nagpapahiwatig ng isang paggamit ng salitang tunog. Pangwalo naman ay ironya or irony sa Ingles. Ang pagsasalungat ng literal na kahulugan at ng tunay na intensyon o inaasahan. Halimbawa, sa iyong dalang halimuyak, nais kong maiyak. Ang ironya ay ang pagmamalabis rin at ang pagsasalungat ng literal na kahulugan. Dahil sa halimbawa, masasabing ang iyong dalang halimuyak o iyong amoy, ngunit ang salitang halimuyak ay inihahambing sa mabango, ngunit ang nakadugtong nitong pangungusap ay ang maiyak, kaya ito ay isang halimbawa ng ironya. Ang pangsyam naman ay metonymy o metonymy, pagpalit ng pangalan ng isang bagay sa pangalan ng bagay na malapit o kaugnay nito. Halimbawa, uminom siya ng isang baso ng ginto. Ang ibig sabihin ng ginto ay ang alak. Siguro'y ang alak ay napakamahal, kaya't ito ay inihambing sa isang ginto.
Ang panghuli naman ay ang pagpapalit saklaw o synecdoche. Paggamit ng bahagi upang tukuyin ang kabuuan o kabaliktaran. Halimbawa, nanghihiram ako ng mga kamay para sa proyekto, ngunit ang kabuuang ibig sabihin ng kamay ay mga tao. Kaya't sana'y naintindihan niyo ang aking talakayan at kayo'y nag-enjoy. Maraming salamat.